Sa ngayon mukhang ganito na ang mangyayari. Ito raw si Brandon Bates ay mapupunta na dito sa Magnolia at ang magiging kapalit si James Laput. Fair trade ito. Parehong 6'10 yan. Pareho pang sabihin natin nandun sa prime ng kanilang karera. Pareho din silang defensive player, so po pwede talaga ito yung maging trade na sabihin natin hindi malulugi Magnolia, hindi malulugi Meralco. Kaya raw gustong gawin ito dahil nakikita ng dalawang kupunan na kinakailangan nilang magkaroon ng shake-up do sa kanilang roster. Si Brandon Bates magiging yan yung primary defender ng Magnolia kapag ito'y nalipat sa kanila. Noong nakapasok sa finals ang Meralco kontra SMB at sila'y nanalo, nakita natin kung paano ginawa nitong si Coach Luigi Trillo na defender ni Junmar Fajardo si Brandon Bates. At yan din ang dahilan kung ba't sa tingin ko pwede talaga na ito yung mangyari talaga. Ngayon, kung sakasakali na magawa nito ng paraan itong si Coach L.A. Tenorio na makuha itong si Brandon Bates, magiging isa siya doon sa mga top players ng Magnolia pagdating sa defense. Walang umaasa na i-score ng napakaraming puntos ni Bates at hindi niya kinakailangan yan. Yan, yung scoring trabaho yan ni Xavier Lucero at ni Jerome Lastimosa at nila Paul Lee. Kaya nga ito si Bates, ang magiging contribution yan sa Magnolia ay sa depensa. Wala tayong nakikita magiging issue dito pagdating sa Magnolia, pagdating sa pag-acquire sa nasabing player. Dahil kung si James Napot ang kapalit, walang duda na patas naman ito. Kaya nga itong ganitong klaseng sitwasyon, sa tingin ko magiging okay na to para sa dalawang nabanggit na koponan. Kung sakasakali nga na itong si Brandon Bates ang kunin itong Magnolia Hotshots. Aba, wala akong nakikitang magiging problema dito at in fact makakatulong talaga to pagdating dito sa kanilang roster at yung pagbibigay ng panibagong sabihin nating tulong. Kung sakasakali, magiging mas matindi yung labanan dito sa Magnolia lalo na at nakikita natin na magiging mas malaki yung kanilang front court. Ang isa pang kita ngayon na ito raw Terra Firma Jeep ay seryoso dito sa gagawin nila na planong pag-trade dito sa rights ni Christian Stan Hardinger. At mukhang hindi lang sa SMC raw ang tinitignan dito ng Terra Firma. Kung hindi kahit sinong team basta maging okay daw yung magiging kapalit. Kasi ngayon ito raw Terra Firma Jeep ang balita ay naghahanap na sila ng buyer para doon sa kanilang prangkisa. At yung gustong bumili dito sa Terra Firma, ayon doon sa mga reports, ang preference nila syempre mababa yung presyo nito para makamura pagbili ng prangkisa. At para makamura ka, mas mabuti na ipamigay mo na yung rights ni Christian Stan Hardinger. At syempre si Stan Hardinger mataas ang asking price niyan. So kung sakasakali marami ng mga teams kayo na pwedeng kumuha dito kay Christian Stan Hardinger. At sa tingin ko, yan ang magiging susi para dito sa TNT Tropa. Kaya kailangan nilang makuha talaga itong si Stan Hardinger dahil yan ang gagamitin nila ng pagdepensa dito kay Junmar Fajardo. Ngayon, syempre ang Terra Firma naman, kinakailangan din na i-consider kung sinong ibibigay ng TNT. Kung ikaw naman ang tropa, dapat willing ka talagang magbigay ng mga magagaling na players para kay Stan Hardinger. Dahil siya lang talaga sa tingin ko ay makatutulong para mapigilan nila itong si Junmar Fajardo. Ngayon, hindi naman ako nagkakaroon ng sabihin na nating idea pa kung sino pwedeng ibigay ng TNT. Pero marami silang mga top caliber players dyan. Pwede si Henry Galinato ang ibigay nila dito sa tropa. Ngayon, kung ikaw naman itong SMC, syempre alam mo yung balak gawin nitong TNT tropa. Kaya nga kinakailangan din syempre na wag mong payagan yan. Na kung gagawin ng offer ang TNT para kay Stan Hardinger, dapat itong SMC ay gumawa rin ng sarili nilang aksyon. Thank you.